Ngayon po ay dadako po tayo sa isang karagdagang pagtuturo ng ating Panginoon, nahahalaw din sa mga salita ng Diyos at magbibigay ng ilang mga patotoo na merong kaugnayan sa mga bagay na ito. Ang ating head servant, Sister Sally Rabanzo Eleuterio. Muli po ay magandang gabi sa inyo mga kapatid. Sa buhay po na aking nadama, yung kabutihan ng Diyos, kung paano ako nagbago, kung paano binahaginan ako ng Diyos ng kapangyarihan na magpatong ng kamay para sa kagalingan ng mga may karamdaman. Nais ko pong basahin ang isang ebanghelyo halaw sa aklat ni San Marcos, Kabanata 10, talata 46 at mga sumusunod. Para po malaman natin na ang kagalingan ay nakukuha hindi sa ating sariling kakayahan, kundi sa ating pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Ang sabi po dito sa ating ebanghelyo, nakakita ang bulag na si Bartimeo. Dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad, at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, ay may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao, subalit patuloy siyang namamanhik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi niya. Tumindig ka, ipinatatawag ka niya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo, at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, tumayo ka, magaling ka na, dahil sa iyong pananalig. Noon di nakakita at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, doon po sa ating pinagnilay na ebanghelyo, ay maliwanag po ang paglalarawan na sa pamamagitan ng malaking pananalig at pagtitiwala ni Bartimeo, kaya siya nakakita. Sa buhay po natin, mga kapatid, napakahalaga na tayo'y nananalig sa Diyos. Alam nating lahat na ang buhay natin galing sa ating Panginoon. Alam nating ang lahat ng bagay ay sa Kanya nang galing. Kung kaya nananalig at nagtitiwala, ano man ang iyong problema, kahirapan, kasakitan, hindi makatulog, maraming gumugulo sa iyong isipan. Patuloy na nananawagan ang ating Panginoon. Kaya nga ang sabi niya ay hali kayo. Kayong lahat na napapagal, kayong lahat na nabibigatan sa inyong mga dalahin, may problema at may karamdaman, sa aking kalumapit, katiyakan, ang kapahingahay aking ibibigay. Alam niyo mga kapatid, marami po akong nasaksihan na mga sabihing imposible, pero lahat ng bagay posible sa Diyos. Dito ko po nakita ng isang kapatid natin. Tumugon sa panawagan ng Diyos, nakasama namin sa gawain, ang kanyang karamdaman, 10 taong hindi nakakalakad. Pero nanalig at nagtiwala na sa kanyang pagtugon sa panawagan ni Jesus, siya ay gagaling. At nang sabihin po na tumayo ka kapatid, ihakbang mo ang iyong paa kapag daka ay gumaling ang may karamdaman na kalakad. Ang nagpapagaling po sa isang may karamdaman mga kapatid ay iyong pananampalataya. Kaya nga may kasabihan pong sa Diyos ka magtiwala, buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa sarili mong kakayahan, sapagkat ang lahat ng bagay ay galing sa mapaghimalang Diyos.
Sa aking buhay po, simula na ako'y tawagin mga kapatid. Hindi naman po yun ang hiningi ko. Ang nais ko kung ako'y gagamitin kasangkapan ng Diyos, ay bahagi na niya ako ng kanyang karunungan. Yung gift of wisdom, strong faith, malaking pananalig at pagtitiwala. At ang isang pinakamahalaga ay ang pag-ibig. Sapagat mayroon pong kasabihan sa banal na kasulatan. Makamit mo na ang lahat ng bagay sa daigdig na ito. Magaling ka, may kapangyarihan. Ang lahat ng iyo'y walang kabuluhan kung wala ang pag-ibig sa iyong puso. Napakabait po ng Diyos. Ang pinanaligan ko ay ang kanyang salita. Sapagat ang sabi ng ating Panginoon, hingin mo ng may pananalig at pagtitiwala. Sundin mo ang aking utos. Isabuhay mo ang mabuting balita. Umasa ka. Anuman ang hingin mo, ito'y kanyang ibibigay. Buhay po ang salita ng Diyos. Sapagat ang sabi po sa aklat ni San Juan, sa pasimula ang salita ay Diyos, at ang Diyos ay salita, nagkatawan tao, nanahan sa lupa, walang iba kundi si Jesus. Kung nananalig ka, kapatid, sa kapangyarihan ng salitang yan, magtiwala ka. Ano man yung problema mo, ano man yung karamdaman mo, kayang-kayang tugunin ng Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos na mapagmahal. Kung kaya nga po sa gabing ito, hiniling ko po mga kapatid, kung kayo may problema, kung kayo may karamdaman, huwag kang mag-alinlangan. Hingin mo na may kababaan loob, sapagkat ang sabi din sa banal na kasulatan, ang panalangin ng isang mababa ang kalooban ay dinidinig ng Diyos. Kung kaya nga po, mga kapatid, ganyan nagmahal ang Diyos sa atin. Kahit tayo patuloy na nagkakamali, nagkukulang, nagkakasala, pero naroon ang pagtulong ng ating Panginoon. Manalig ka, huwag kang mag-alinlangan ni bahagya, sapagat ang lahat ng bagay ay galing sa makapangyarihang Diyos. Hindi po ako nag-alinlangan, mga kapatid. Dito ko nakita kung paano isang patay ay nabuhay. Habang binabasa po ng ating kapatid ang Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 5, maliwanag po ang paglalarawan doon na yung anak ng isa nating kapatid, patay po yun. Pero habang binabasa ang gospel, ay dumating po doon sa puntong binuhay ng Panginoon ang anak ni Jairo. May humatak po sa aking kamay. Idinampi ko sa bata. Nadama ko po yung malamig. Siyempre po, natural. Sa isang tao kung patay, malamig. Binaliwala ko po. Muli kong ipinikit ang aking mga mata. May humatak na naman. Ang nadama ko po yung mainit. Nakita kong may pumipintig dito sa may leeg ng bata. Kinabahan po ako. Doon ako natakot. Sumigaw ako ng malakas. Sabi ko, Brad, ang bata ay buhay. Sa pangalan ni Jesus, after 10 minutes, tumayo po yung bata at humingi ng inumin. Ang nakakatuwa po, mga kapatid, after 6 years, bumalik po ako doon sa lugar na pinangyarihan. May nakasalubong po akong isang teenager. Nagmano sa akin, hindi ko po kilala. Ang tanong ko sa kanya, sino ka ba? Sister Sally, ako po yung binuhay ni Lord. Isa na po siyang binata. At ang makamit po niya, yung pangalawang buhay, ay bata pa po siya. Ganyan po ang Diyos. Huwag ka lang mag-alinlangan ni bahagya. Mahalaga po yung pananalig at pananampalataya. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, walang imposible. Lahat ng bagay, kayang gawin ng Diyos. Kung kaya nga po, doon ako naging mainit ang aking pagtugon. Walang sagabal sa aking pagsunod sa ating Panginoon. Hindi ko alintana na naghihingalo pala yung asawa ko, iniwanan ko dahil sa pagtugon sa panawagan ng Diyos. At lubos po ako nagpapasalamat sa ating Panginoon. Sabi ko nga, Lord, napakabuti mo. Wala akong hiningi sa iyo na hindi mo ko tinugon. At yan po ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Kung kaya nga po sa loob ng 27 taon na paglilingkod ko sa ating Panginoon, walang naging sagabal, tuloy-tuloy. Hindi naging sagabal ang baha. Hindi naging sagabal sa aking pagsunod na brown out. Hindi naging sagabal sa aking pagsunod na ako ay mahulog sa imburnal.
hindi naging sagabal sa aking pagsunod, nang sunugin at masunog ang aming bahay. Ang aking hanap buhay, lahat ng biyaya na tinamo ko ay nauwi sa wala. Ganyan po kabuti ang Diyos. Nakaya ko ang lahat ng iyon sa tulong ng Panginoon. Napagtagumpayan ko ang lahat ng maraming pagsubok sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus. Hindi po ako nagsasawang manalangin. Yun po ang aking naging sandata sa mga problemang dumating sa aking buhay. Sa lahat ng sandali, ako'y nananalangin. Kahit ako'y naglalakad, kahit saan lugar ako naroon, humihingi po ako ng tulong sa Diyos. At in the end, nakita ko po, mga kapatid, yung kanyang pangako. Pangako na hanggang ika-4 na saling lahi. Biyaya, pagpapalay, ibibigay niya kung mananatili kang tapat na sumusunod sa ating Panginoon. Sinikap ko po sa tulong ng Diyos na ako'y manatiling tapat. Hindi ko po sinasabing ako'y banal, sapagat isa lang ang banal. Ang banal lang ay si Jesus. Pero pinipilit po nating magpakabanal, alang-alang kay Kristo. Kaya mga kapatid, hindi nasasayang ang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Huwag po kung ninyong pagsawaan. Hindi mo man hingin, ay alam ng Diyos kung ang ating pangangailangan. Alam ng Diyos kung ano ang mabuti at nararapat sa bawat isa. Manatili lang po tayong tapat. Manatili tayong tuloy-tuloy na sumusunod na hindi nag-aalinlangan ni bahagya. Umasa ka, kapatid. Hindi ka mabibigo sa lahat ng iyong adhikain sa buhay. Kung kaya nga po, sa patuloy pong pagdugon ko, ay ang nadama ko po'y puro kagalakan, kapayapaan. Yung wala ka pong karamdaman ay isang napakalaking biyaya. Wala kang nararamdamang sakit sa iyong katawan. At yung po ay lagi kong ibinabalik ang papurit pasasalamat sa Diyos. Kaya nga po may kasabihan, health is wealth. Mayaman ka nga, pero hindi mo naman makain yung gusto mong kainin. Subalit kung ikaw, kapatid, susunod na may katapatan sa Diyos, para kang nasa heaven, wala kang naiisip na problema. At ito po ay isang panawagan sa bawat isa sa atin. Maglingkod po tayo sa Diyos. Sapagat maliwanag po ang sinasabi sa banal na kasulatan. Kung nais mong sumunod kay Jesus, pasanin mo ang iyong krus. Sumunod ka sa Kanya. At sa akin po'y walang naging dahilan. Patuloy akong sumunod, nanalig at nagtiwala sa kapangyarihan ng Kanyang salita. Kaya nga po in the end, narito po ang inyong kapatid na patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Para po sa mga taga rito sa Quezon, meron po tayong chapel. Yan po ay sa Sabaliero Subdivision. Sa harap po ng Gulang-Gulang National High School. Doon po natin idinaraos ang fasting. Sa nalalapit pong mahal na araw, nag-aalay po ang community ng Love of Jesus ng 5 araw na pag-aayuno para sa katugunan ng kahilingan ng bawat kapatiran, para sa katagumpayan ng lahat ng prayer requests na hindi tayo binibigo ng ating Panginoon. At yan po ay napakalaga. Huwag kang magsawa. Buhay ang Diyos. Huwag kang mag-alinlangan. Manalig at magtiwala sa Kanyang kapangyarihan. Kung kaya nga, dakilang Ama, ganyan ka po nagmahal sa amin. Wala akong pagsidlang kagalakan, Panginoon, sa aking nadadamang kapayapaan. Sa pagtulong niya sa aking mga mahal sa buhay. Ganyan po ako tumugon sa panawagan ng Diyos. Sabi ko nga po, mga kapatid, wala akong idinulog sa Diyos na ako'y Kanyang binigo. Kulang pa ang paglilingkod ko kung hambing sa mga biyaya at pagpapala na patuloy na pinagkakaloob ng Panginoon. Hindi po ako nagsasawa. Katunayan nga, mga kapatid, galing po kami sa Malabon dahil doon ako tinawag. Nag-vigil po kami ng Friday, kahapon. Natapos ang vigil ng 3 o'clock ng madaling araw. Tumuloy po kami dito sa lugar ng Lucena at may schedule po kami. Hindi pa po kami natutulog. Pero masigla, malakas ang katawan. Yun ang sekreto. Yung pagsunod, napakalaga po, mga kapatid. Hindi mo sasabihin walang kabuluhan. Lahat ng bagay, pagdating sa Diyos, inialay mo ang sarili mo, lahat yan may kabuluhan. Huwag kang magsawa, patuloy kang tumugon. Iba-iba po kasi ang pagtugon ng Diyos sa ating kahilingan.
Lalo na sa mga may karamdaman, meron pong instant healing. Lalo na sa mga napupusays ng bad spirit. Madali po yun. Ang matagal pong proseso sa pagpapagaling ay ang may sakit na diabetes, high blood. Pakita mo yung pananampalataya mo na may gawa. Tuloy-tuloy, huwag kang huminto. Kaya po yung iba ay hindi nakakamit ang kanilang hinihingi. Gusto niya paghingi, andyan agad. May tamang panahon pong itinakda ang Diyos para tugunin ang lahat ng ating kahilingan. Maghintay ka po. At ang katiyakan sa iyong malaking pananalig at pagtitiwala. Kagaya doon sa ating binasang ebanghelyo. Nanalig si Bartimeo. Kung kaya nakamit niya ang kagalingan. Ay kung huminto po tayo, marami po akong observation. Sa promero ay masigasig. Pag lumipas ang ilang panahon at hindi tinutugon yung kahilingan, hihinto. Hindi po ganun ang pagtugon sa Diyos. Nang ang Diyos ay alay ang kanyang buhay, hindi siyang minto. Tinanggap niya ang lahat ng pasakit. Tinanggap niya na siya ay ipako sa krus. Tinis niya ang lahat ng bagay dahil sa pagmamahal sa atin. In return, mga kapatid, magtiyaga po tayo. Huwag magsawang magpuri sa ating Panginoon. Ugaliin po natin. Dahil yung 7 araw, isa ring utos na dapat nating sundin. Magsimba po tayo tuwing araw ng linggo. Sa abot ng tinig ng ating Panginoon. Nawa po'y magsilbing guidance yung ating mga napakinggan. Sa buhay po natin, pwede rin tayo para po maunawaan natin ang lubusan kung gaano magmahal ang Diyos. Pwede din po tayong mag-self-healing. You try. Patong mo ang kamay mo sa iyong ulo. Ipigit mo ang iyong mata. Magpuri, magpasalamat sa Diyos sa mga biyaya, pagpapala na ating tinatanggap. Umasa ka, kapatid. Hindi ka mabibigo. Manalig ka lang, kagaya ng pananalig ni Bartimeo. Hindi po ako nag-alinglangan kahit katiting sa ating Panginoon. Kaya pag humingi ako, inaangking ko, hindi ko pa tinatanggap, ay ibinigay na ng Diyos. Kung kaya nga po, sa gabi ito, mga kapatid, nawa po'y huwag nating kalimutan ang pakikinig sa mga turo at aral ng ating Panginoon na magsisilbing liwanag sa ating buhay. Malalaman natin kung ano ang tama at mali. Kung ang ginagawa mo'y naayon sa kalooban ng Diyos, kapatid, ang pangako niya, hanggang 4 na saling lahi, ang pagpapala, biyaya ay ibibigay niya. Ganyan po ang Diyos. Hindi nagtatanim ng sama ng loob. Kinakalimutan yung mali nating ginawa kung ito'y ating isusuko sa Kanya. At pag malinis ang puso mo, kapatid, walang kabiguan, ibibigay niya ang kagalingan kung ikay may karamdaman. Ibibigay niya ang kalutasan sa lahat ng iyong mga problema, sa lahat ng alalahanin mo sa buhay. Kung kaya sa gabing ito, nawa, yung pong mga napakinggan nating pagninilay sa mga salita ng Diyos ay isabuhay po natin. Sa pangalan ni Jesus, dakilang Ama, salamat po ng maraming. Salamat, Lord. Tumaasa kami, tinangkin namin na ang lahat ng aming pinagnilay, nakaukit sa aming puso. At inaangkin namin, Lord, lahat ng aming prayer request ay iyon na pong tinugon. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. At sa mga sumandaling ito, mga kapatid, kung tayo po'y may nararamdaman, ipatong po natin ang ating kamay sa ating ulo. Kung mayroong may sakit sa inyong tahanan, idampi ang mapagpalang kamay. Humingi ng tulong sa Diyos. Magpurit, magpasalamat sa mga biyaya, pagpapala. Humingi ng tawad sa ating Panginoon sa mga nagawa nating pagkukulang. Katiyakan, ibibigay ni Lord ang kagalingan. Kung kaya nga po, Ama, tunay nga pong napakabuti mo. Salamat ng maraming. Dakilang Diyos sa mga biyaya at pagpapala na aming tinanggap sa gabing ito. Salamat at tinangkin namin ang kagalingan na lahat ng may karamdaman. At sa pamagitan na walang hanggang pagmamahal mo, Jesus. Alam po namin ang lahat na nakikinig na may karamdaman sa pamagitan ng kanyang malaking pananalig at pagtitiwala. Ay binigay mo na, Lord, ang kagalingan sa bawat isa. Ganyan ka po nagmahal. Kaya kami patuloy na nagbabalik ng papuri, pasasalamat sa mga pagpapalang aming tinatanggap. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Lolati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo.
kapara nung sa noon na, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan siya nawa. Purihin ang dakilang Diyos sa lahat po ng mga tagapakinig dito sa ating bagong programa ng Endless Love of Jesus na tumanggap po ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman at katugunan sa lahat ng kanilang mga problema sa buhay, ay kayo po ay aming taus-pusong inaanyayahan na ito'y maibahagi po natin ang magandang pagtugon ng Panginoon sa atin sa darating po na aming pagbalik dito sa isang buwan, ikalawang Sabado at Linggo ikalawang linggo ng buwan ng Marso at ikaapat na buwan ng Marso. At ito'y gaganapin po ang ating Santa Misa sa oras po ng 2:00 ng hapon at matatagpuan po ang ating chapel at ang retreat house dito po sa harapan ng Gulang-Gulang National High School, Lucena City. At ito po ay madaling makita kung tayo ipapasok sa Unson sa Balyero, maaring yung pong mga may sasakyan ay tanungin lang po at kilalang-kilala lang po ang ating chapel doon sa lugar na yon. Purihin ang dakilang Diyos at patuloy po nating matatanggap ang biyaya, pagpapala at kagalingan, katugunan ng lahat ng ating mga kahilingan sa buhay. Isang mapagpala at mabiyayang gabi po sa lahat naming taga-subaybay at tagapakinig. Purihin ang dakilang Diyos. Hallelujah.